Umakyat na sa 10 ang patay sa hanay ng New People's Army kasunod na engkwentro laban sa militar sa Bukidnon kahapon. Git ng militar, hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang pwersa ng NPA na madalas din daw nangingikil sa mga residente. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Hindi napigilan ng umiiral na ceasefire ang nangyaring bakbakan sa pagitan ng militar at New People's Army sa Malaybalay, Bukidnon kahapon. Araw mismo ng Pasko. Sa huling datos ng 4th Infantry Battalion ng Philippine Army, umakyat sa 10 ang nasawi sa mga rebelde matapos makuha ang isa pang bangkay kaninang umaga. Sabi ng militar, nag-ugat ang engkwentro sa nirespondihan nilang report ng mga armadong bandido na nangingikil sa ilang mga residente sa 4 na barangay kabilang ang Kanayan, Kibalabag, Kulaman at Mapulo noon pang December 21. Naglunsad sila ng airstrike saka nagpadala ng mga sundalo hanggang sumiklab ang bakbakan kahapon na tumagal ng mahigit 1 oras. My order is to continue the operations until we are assured that the area is cleared of these criminal groups and the community is secured from the threats of this group. Na-recover ng otoridad sa bakbakan ang 8 matataas na kalibreng armas, gasolina, pati na ang bandila ng mga terorista. Inaalam pa ngayon ang pagkakakilanlan ng mga nasawi kung saan kabilang ang 3 babae. Una nang nagdeklara ng 2 araw na ceasefire mula kahapon ng Communist Party of the Philippines bilang paggunita sa Pasko at ika-55 nilang anibersaryo ngayong araw. Wala pa silang pahayag sa nangyaring bakbakan. Pero sabi ng militar, hindi nila kinikilala ang ceasefire ng CPP-NPA. Patuloy rin daw ang kanilang ginagawang opensiba kontra sa mga terorista. We will locate, find them, fix them, and finish them if they will fight the government forces. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.